attorney. Yung matinik, kaya attorney, matinik. Pinakilala ka sa akin nung minsan, peke. Oo nga, ito, totoo to. Yung pala, palayaw lang. Ang talagang pangalan, attornino. Okay. Ito talagang hindi peke. Si attorney talaga to. Okay, sige. Paring Res, makikilala ko siya, si attorney Reginald Tonggol. Magandang umaga po. Bibigyan tayo ng mga impormasyon ito tungkol sa mga karapatan natin. Ikaw, palagi ka nalalabag. Si Ryan. Ayun, Ryan pa pala. Si Ryan, nakawaba rin naman. Alam mo, sila pogi, hindi pa. Ayun, yung mga wala. Ayan, o. Attorney, kumusta naman? Mabuti naman po. Huwag mo gagamit ng coding ko. Gusto namin malaman yung may karapatan pa ba dito si Rene Jose na maupo? Maupo po sa... Dito? Okay, pondahan to, hindi. Marami po siyang magandang nasasabi sa atin eh. Kaya... Hindi pang pamilya to. Nag-referendum ka na naman. Oo nga, tungkol sa Ibig mo, ikundita ako. Hanggang dito. Kanino ka ba, ano ba? Tungkol sa pamilya, pag-uusapan natin. Ano ba ang pangalan mo? Gringo? Kasi, Karinig, kaya kahapon maganda yung pinag-uusapan natin ni Kuya about sa legitimate as illegitimate. Tama, oo. Ngayon pag-usapan naman natin po yung support, about support. Yung hindi tuloy ang pag-uusapan hindi tuloy. natin ngayon. Hindi po. Ano po, ang Ano ba, support hindi po. ba tuloy? Support. Support. Akala ko medyo... Kinabahan na ako eh. Ako kala ko magkukwentuhan tayo tungkol sa kamatsin. O, suporta. Okay, sige. Suporta. Tinatawag nating sustento. Ito po yung lahat ng mga pangangailangan ng isang tao upang mabuhay. Kasama dito yung kanyang pagkain, pananamit, yung kanyang bahay. Pagka minsan, pagka pinag-uusapan suporta, iniisip natin bata. Opo. Pero paano kayo matanda? Halimbawa ako, malapit na akong lumakad sa katanghalian ng dapit hapon ng aking buhay. Sino kayo nang susuporta sa akin? Ngayon po, pag mga kasing tanda nyo na po, bali, ang obligado pong magbigay sa inyo ng sustento o suporta, yung mga anak nyo po. Pwede po kayong humingi sa kanila ng sustento para sa inyong mga pangangailangan katulad ng damit, ng pagkain, o yung tirahan nyo. Parang isa po yung mga anak nyo sa mga obligadong magbigay ng support sa kanilang mga magulang. Ay, yung pamahalaan. Wala bang suporta makukuha yung mga senior citizen natin? Sa pamahalaan po. Yung sa pamahalaan po kasi, under the doctrine of parents patriae po yun. Parang yung ating pamahalaan yung parang pinakamagulang ng lahat ng mga citizens niya. So dahil sa doctrine na yon, makakakuha yung mga senior citizen, pero makakakuha lamang sila kapag merong batas na nagsasabi na pwede silang makakuha. Kasama kasi yan sa social contract between the people and the government, di ba? Karinig, hindi ikaw yung senior citizen na sinasabi ko. Dahil nabanggit mo lang, malapit ka na. Malapit hapon. Yun sila yung sinasabi ko, hindi ka. Dahil bagets mo tayo. Kung walang kapasidad po yung anak, bababa po ngayon yan. Kung sino po yung magmamana, yun din po yung linya ng support. Kunwari, ang mana niyo po unang-una mapupunta sa inyong mga anak. So ngayon po, sa support naman po, ganun din po. Ang unang magsusuporta sa inyo yung nasa baba niyo, yung direct line niyo po, which is yung mga anak niyo po. Kung hindi po sila kayang magsuporta sa inyo, yung mga apo niyo naman po. Hanggat maubos po yun. Pag naubos na po yun, aakyat po. Pag akyat po, kung sa tatay niyo po o sa lolo niyo po, kung buhay pa po, pero since wala na po. Pero ngayon, sa mga kapatid na po, kasi yung mga magkakapatid, whether half-blood or full-blood, whether legitimate or illegitimate, parang obligado rin po silang magsuporta sa isa't Kung isa. halimbawa, yung mga kamag-anak mo hindi ka sinuportahan, meron ba legal yan? Are they criminally or civilly liable or paano? Actually, kung nari po yung mga kamag-anak nyo po hindi kayo suportahan, pwede, ang ano lang po dyan, pwede po kayo mag-file ng petition for support sa ating family courts. Yun lang po yung, hanggang dun lang po yung extent ng Sa assessment mo, mahina pa itong mga batas natin tungkol dito? Hindi naman po, kasi katulad po sa spousal support,
at saka sa child support po, may bago po tayong batas, yung RA 9262, Ano yun? yung anti-violence against women and children. So ito pong batas na to, pag kunwari ayaw nung asawa o nung lalaki na magbigay ng support sa kanyang mga kamag-anak o sa kanyang asawa o sa anak niya, pwede po ngayon nung babaeng mag-file po siya ng protection order sa korte. Kasama po dun sa mga pwedeng sabihin ng korte dun sa protection order na bigyan ng suporta yung anak tsaka yung asawa. Kasi po, tinuturing pero ng batas halimbawa, po ito na na economic abuse. Halimbawa, she lives the conjugal dwelling. Opo. Ako ba, halimbawa, ako'y pinagsasampal ng misis ko. Opo. Sabi sa akin na ikaw, napakawalang nga mo. Wala ka ng pinagmalaki kundi ang gandang lalaki mo niyan. Iiwanan na kita. Hayop ka. Ako ba, kinakailangan ba, obligado pa akong suportahan ito na yung babae iniwan ako sa aming conjugal dwelling? Iniwan po kayo ng Ako ang iniwan, oh. Ano? Ang general rule po kasi obligado kayo na suportahan ng asawa nyo. Iniwan niya Maliban ako na nga lang po Oo. kung yung asawa nyo, iniwan kayo, inabando na kayo ng walang rason, ng walang just cause. Pero kung sinasaktan nyo naman po siya o nangangaliwa kayo, may just cause po siyang iwanan. Parang iba tingin niya sa akin ng binitiwan yung nangangaliwa eh. Siguro, yung si Ryan, Ryan, bata pa rito. Balik tayo dun sa basic. Kasi yung bata, yung anak, yun ang nangangailangan ng suporta. So, ano bang basic law na nagko-cover sa pagsuporta sa mga bata, sa anak? Makikita po natin yung batas na yon sa family code po natin. Doon po ine-enumerate yung mga tao na obligadong magbigay ng support. Isa na po doon yung mga magulang, obligado po silang suportahan yung kanilang mga anak. Ngayon, kapag ang usually pong ginagawa dyan, pag-uusapan nyo po muna eh. Pero pag hindi po ayaw nung isang tao magsustento, pwede po kayong humingi dun sa mga iba pang tao na kaya magsustento. Pero initially po, kung pwede din kayo mag-file ng petition for support sa ating family courts, pag ganun po yung nangyari, pag ayaw magbigay ng suporta sa inyo. Attorney, may question lang ako. Halimbawa lang po. Ako, simula nung bata ako, iniwan na kami nung daddy ko. Tapos iba na yung nakasama kong daddy paglaki ko. Tapos nung nalaman ng daddy ko itong daddy ko na nang iwan, na kumikita na ako, gusto niya humingi ng suporta. May karapatan ba ako na hindi ko siya bigyan? Tatay mo talaga siya? Yung tatay ko talaga. Okay. Kasi iniwan niya. Matagal. Kasi iniwan siya. para ma-prove mo yung pangangailangan mo sa support, kailangan mong ipakita na hindi mo kayang sustentuhan yung sarili mo dahil sa hindi mo kagagawan, hindi kagagawa ng tatay mo o dahil sa tamad lang siya or what. Kailangan niyang maipakita na hindi niya kayang sustentuhan yung sarili niya dahil sa kunwari may sakit siya, malubhang sakit, na hindi na siya nakakapagtrabaho. Pero kung kaya niya naman na magtrabaho sa sarili niya, hindi siya makakahingi sa'yo ng suporta. Pero kunwari tumanda na siya, tapos maging baldado na siya, diba? Yung ganon. Required ka under the law na suportahan siya kahit na inabandon ka. One Kasi, last question. Last question. Sige po. Halimbawa, kasal ka sa iba. Apo. Yung babae kasal din sa iba. Apo. Tapos nagsama kayo. Apo. Walang conjugal partnership. Apo. O, naghiwalay kayo. Nakapagpundar kayo. O, paano kayo? Yung ganyan po, hindi na po yan sa ang provision ng batas na mag-rule na po dyan yung co-ownership na under sa family code sa 176 and 178. Under that, dun sa provision ng batas na po yun, equal po ang hatian nyo. 50-50. Opo. Pero dahil kasal po yung parehong parties, yung lahat ng mga napundar po nila dapat po sa absolute community property or sa conjugal property nung kani-kanilang mga asawa. Yung 50%. Opo, yung 50%, pero yung Entitled yung isa sa kalahati. actual na napundar po nila sa 50-50 Yan ba po may sila. pakitaan pa ng resibo? Ano po? May pakitaan ng mga resibo? Makakatulong po kung may resibo, pero usually po kung sino po na po yun diretsa na po yun. Oh, yan. Fair Tapos na market problema value. mo. Thank you. Tapos na problema yan. Thank you. Tapos na
Ay, chicken naman niluluto mo na yan. Ito yung dala-dala ko sa inyo kahapon. Kwento nyo sa amin? Yan, paano ba ginawa yan? Paano? Food support. Ayan, panoorin natin kay Ate Nina kung paano ginagawa ang tuna cheese sandwich. Ba't parang ayaw pa?